Gumagamit ang nanay ko ng isang ahas tuwing gabi. Bawat ahas na nagagamit niya ay bumubula ang bibig at namamatay. Hanggang sa makahuli ang nanay ko ng isang berdeng ahas na may bukol sa ulo. Ngunit bigla na lang nagsalita ang berdeng ahas. Ate, ikaw ang aking huling pagsubok. Kung papakawalan mo ako, sisiguraduhin kong gagawin kitang pinakamayaman sa lugar na ito. Alam na alam ng nanay ko ang pagkakaiba ng panandaliang ginhawa sa pangmatagalang kasaganaan. Hindi lang siya tumango bilang pagsang-ayon. Gumawa pa siya ng isang lihim na kasunduan sa berdeng ahas. Mula noong araw na iyon, naging sobrang nahumaling ang nanay ko sa paggawa ng mga kabaong. Ang mga kabaong na gawa namin ay hindi lang nakapagpapanatili ng kabataan ng mga babae, kundi nagpapabalik din ng lakas at sigla ng mga lalaki. Araw-araw, walang tigil ang dating ng mga taong gustong magpagawa ng kabaong. At sa pamamagitan ng galing niyang iyon, napalaki ako ng nanay ko. Ayaw ng mga bata sa aming nayon na puno ng kabaong ang aming bakuran. Niisip nilang malas daw ito, kaya walang gustong makipaglaro sa akin. Tanging ang berdeng ahas lang ang hindi nawawala sa tabi ko. Sa araw, magkasama kaming naglalaro, at sa gabi, magkatabi kaming natutulog. Hanggang isang araw, nagkulong ang nanay ko sa kanyang pagawaan, at nagpuyat siya ng 7 magkakasunod na gabi, para makagawa ng 5 espesyal na kabaong. Ang 5 kabaong na ito ay magkakaiba ang kulay. Sabi ni nanay, ang tawag sa mga iyon ay kabaong ng 5 elemento. Ang 5 kabaong na ito ay ipinadala sa 5 pamilya sa syudad na malapit ng Malugi. Kapalit nito ay 5 kasulatan ng kasal para sa akin, na may tatak ng dugong kamay. At ang 5 pamilyang nakatanggap ng kabaong ng 5 elemento, sa loob lamang ng ilang taon ay naging ang 5 pinakamayamang pamilya sa syudad. Taon-taon, dinadala nila ang kani-kanilang mga anak na babae, upang bisitahin ang nanay ko sa aming nayon. Pero pakiramdam ko, hindi ako gusto ng mga anak nilang iyon. Sa tuwing tinitingnan nila ako, kitang-kita sa mga mata nila ang pagkasuklam at pangmamata. Iniisip nilang marumi ako. Noong una, akala ko, na hanggat mananatili akong tahimik at mabait, magiging payapa lang ang takbo ng buhay ko. Pero noong ako'y 9 na taong gulang, biglang nagkaroon ng malalaking itim na pasa sa katawan ko. Isang tingin lang ng nanay ko, at ipinahayag na niya sa lahat na titigil na siya sa kanyang ginagawa. Mula noon, hindi na siya gumawa ni isang kabaong. At mula rin ng panahong iyon, milagrosong nawala ang mga pasa sa katawan ko. Tinanong ko rin si nanay, kung bakit nang tumigil siyang gumawa ng kabaong, ay gumaling ang sakit ko. Pero seryosong sinabi sa akin ng nanay ko, hindi gumaling ang sakit mo, dahil isa ka ng patay. Ang buhay mo ngayon ay ninakaw ko lang. Talagang natakot ako sa mga sinabi niya. Saglit akong hindi malaman kung ano ang sasabihin. Pero seryoso siyang tumingin sa akin. Ang buhay mo, ay ninakaw ko mula sa isang kabaong ng dragon sa yungib ng 10,000 halimaw. Hindi ko alam kung bakit, pero may taglay na enerhiya ng dragon ang katawan mo. Sa loob ng 9 na taon, umaasa lang ako sa paggawa ng kabaong, para gamitin ang enerhiya mo ng dragon kapalit ng lakas buhay ng mga taga-nayon. Dahil doon, bahagya ka lang nabuhay hanggang ngayon. Pero limitado lang ang enerhiya mo ng dragon. Hindi na ako pwedeng gumawa pa ng kabaong. Pinagbilinan niya ako. Mula ngayon, bawat taon sa araw na ito, sa panahong pinakamatindi ang enerhiya ng kamatayan, kailangan mong magtago sa loob ng kabaong. Ito ay para makaiwas sa paghahanap ng mga multong taga-sundo mula sa ilalim ng lupa. Nang gabing iyon, sa labas,